Nasa linya na natin, DOTR Undersecretary Ferdinand Andy Ortega. Yusek, magandang umaga si Joel Siweng. Good morning po. Hi, good morning Weng and Joel. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Optional Yes, sir. daw po, baka pwedeng mangyari. Mhm. Gawing optional na lang daw po itong consolidation. Ano ba ang tugon dito ng DOTR? Alam mo, unang-una, yung talagang consolidation is a number one rule ng ating consolidation kasi iba talaga, Weng and Joel, na pag nagsama-sama yung mga operators, which ginawa na nga no, ng ating napakalaking sektor sa transportation because they become stronger, they could do things better kesa yung isa-isa na parang ang dating po is watak-watak. That's why yung po yung naging number one what's this rule, no? Dito naman sa dalawang grupo po natin na paulit-ulit na lang po nagsasabi ng mga bagay. And it's clear naman po na talaga naman po ang ayaw nilang sumama sa consolidation. Kaya nga, I remember, they went to the Supreme Court para po hindi po yung kanilang position doon. So Yusek, siguro ang sinasabi ninyo na yung option na maging optional, hindi po Malabo yun. malabo yun, ano? So hindi option ang gawing optional po ito, ano? Opo, napakalabo po noon kasi yun nga po yung pinaka-essence ng ating programa which is magsama-sama para mas maging malakas at maayos yung pagtakbo ng kanilang negosyo po. So Okay. paano ang magiging postura po ngayon ng Manibela at Piston? Ayaw na talaga mag-consolidate. Paano natin sila itatrato, Yusek? Unang-una, we've treated them as somebody that we respect, ngunit sa Supreme Court na po sila maghihintay. Kasi sigurado naman po yung government has stated that we will not change. Klaro po yun, no? Paulit-ulit na rin po nagsalita yung ating Pangulo sa programa. And then clearly naman po, kung titingnan po natin yung mga interview natin sa dalawang grupo, ilang taon na po nilang sinabi na hindi talaga sila magko-consolidate. So ang punto nga po, yung mga nakaraang extension, it was not really for these two groups. Kasi ayaw naman nila, kahit extend mo, ayaw naman nila. It was more of yung sa mga iba nating kasamahan na nag-iisip pa. And naparami naman po natin yung numero dahil sa mga extension. Sila po ba yung nabibigyan ng authority to operate doon sa mga ruta na walang consolidated, Yusek, or kulang ang bilang para mag-consolidate? Kwan po yun. Yun po yung nagkaroon ng ruling po, yung LTFRB. Naalala Opo. po yun. Yes Dahil po. may mga ruta po tayo na less than 4. So it does not make sense naman na mag-consolidate. Dahil napakaliit po. Ang iba po 4. Ang iba po ata 2 lang. So parang pinayagan naman po natin sila maging parang exception. Ngunit while the program goes on, kasama naman po sila sa ibang consolidated na. Kasi maaayos po natin yung route rationalization. And then eventually po, maaari po yung mga maliliit na miyembro sa isang ruta na 3, 2, magsasama po yun sa isang malaki. Yun po yung naging patakaran ng ng LTFRB. So naturalmente, Yusek, hinuhulihin po ang Manibela at Piston members na hindi magko-consolidate pero patuloy po mabiyahe. Basically po, there will come a point, no, na talagang clear yung guidelines na gagawin or ginagawa ng LTFRB. Aabot po sa point na number 1, hindi ho talaga sila makaka-register. If you notice, may mga kasama na po tayo na hindi nag-consolidate, hindi na po sila pinapayagan mag-register kasi wala nga po silang proof na sila ay nag-consolidate. Yun po yung epekto talaga ng hindi pagko-consolidate. Okay, so nandun na tayo sa punto ng hindi nabibigay ang gobyerno doon, Yusek. Opo, very clear po yun because sabi ko nga ho, yun po yung talagang pinaka-meat or pinaka-number 1 na kailangan natin para maging successful yung ating programa. Okay, pero pending the decision of the Supreme Court do sa kanilang inihahing kaso, anong gagawin natin sa kanila in the meantime? Habang inaantabayan na natin yun, yung decision ng Supreme Court, pababayaan ba natin silang bumiyahe o magkakaroon na tayo ng drive para sila ihulihin? Unang-una, yung mga hindi nag-consolidate, hindi na po pwedeng mag-register. Number 1 po yun, no? Kasi sa LTO, hahanapan po sila ng papeles na sila ay may prangkisa or nag-consolidate and clearly, yung mga hindi po nag-consolidate cannot prove that. So wala po silang registration. Yung pong paghuhuli, which will come, tungkol po to dun sa programa at operasyon na gagawin ng LTFRB with MMDA, yun po yun ay kinakasapa po ng ating Chair Guadis regarding sa bagay na yon.
But basically, from what we gather po, no, yung mga report po na umaabot sa atin, marami naman po tayo mga miyembro ng dalawang grupo na hindi nag-consolidate na hindi na rin po pumapasada kasi po kung sila po, alam mo na po, mahuli, malaman na hindi consolidated at bumabiyahe, napakalakas po ng bayad, no? Ng illegal na nagpapasada kung ikaw po ay walang mga papeles. So I guess iniiwasan po nila yon dahil masakit. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.